Ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ring of Fire na isang lugar na kilala sa mataas na aktibidad ng bulkan at seismic. Bilang resulta, ang bansa ay may ilang mga aktibong bulkan, biniyayaan ang Pilipinas ng daan-daang aktibo at natutulog na mga bulkan, ang ilan sa mga ito ay sumabog ng maraming beses sa nakalipas na mga siglo. 600 taon, na may mga ulat ng mga pagsabog na ito na dokumentado ng mga tao, o sumabog sa loob ng huling 10,000 taon. Top 10 Most Active Volcanoes sa Pilipinas. 10. Mount Parker, Last Eruption, 1641. Kilala rin bilang Mount Melibingoy, ang Mount Parker ay nasa South Cotabato sa katimugang bahagi ng isla ng Mindanao. Ang Ingles na pangalan ng bulkan ay kinuha mula sa isang Amerikanong general, na iniulat na nakakita sa bundok at inaangkin na natuklasan ito sa isang paglipad na kanyang piloto noong 1934. Ang Mount Parker ay pinaniniwalaang 3 beses na sumabog sa nakalipas na 3,800 taon, ang huli noong January 4, 1641. Ang pagsabog noong 1641 ay naging sanhi ng pagbuo ng lawa ng bunganga ng bulkan. Siyam. Mount Hibok-Hibok Last Eruption, 1951. Kilala rin bilang Katarman Volcano ay isang stratovolcano sa Camiguin Island. Isa ito sa mga aktibong bulkan sa bansa. 4 na beses nang sumabog ang Hibok-Hibok sa modernong kasaysayan. Ang unang naitalang pagsabog ay naganap noong 1827 at sinundan ng katulad na aktibidad noong 1862. Huli itong sumabog noong 1951, na naging sanhi ng paglikas ng libu-libong residente. Bagamat medyo tahimik nitong mga nakaraang taon, patuloy na binabantayan ng PHIVOLCS ang aktibidad nito upang matiyak ang kaligtasan ng mga kalapit na komunidad. 8. Smith Volcano, Last Eruption, 1924. Kilala rin bilang Mount Babuyan, ay isang cinder cone sa Babuyan Island, ang pinakahilagang bahagi ng Babuyan Group of Islands sa Luzon. 6 na beses na sumabog ang Smith Volcano, ang huli ay noong 1924. Ang sparsely vegetated cinder cone na ito ay may sukat na 688 metro, o 2,257 feet, ang taas na may base diameter na 4.5 kilometro, o 2.8 na milya. Ang mga layer ng basaltic lava flow ay makikita sa timog ng bulkan. 7. Didacos Volcano, Last Eruption, 1978. Ang Didacos Volcano ay isang aktibong isla ng bulkan sa lalawigan ng Cagayan, may 6 na makasaysayang pagsabog na naitala mula sa bulkan mula noong ika-18 siglo. Pagkatapos ng pagsabog na nangyari noong 1860, isang bagong isla ang nabuo sa Didacos, ang unang naitalang cone ng Didacos na lumalabag sa ibabaw ng dagat, at nasa tuktok ng lava dome na may taas na 228 metro, o 748 feet, at base diameter ng 1,200 metro, o 3,900 feet, sa antas ng dagat. 6. Mount Ragang, Last Eruption, 1916. Tinatawag ding Mount Piapayungan at Blue Mountain ng mga taga doon, ang pinakaaktibong bulkan sa isla ng Mindanao. Mayroon pa ring ilang kalituhan sa dami ng beses na sumabog ang Ragang. Ang PHIVOLCS ay naglista ng 8 pagsabog, kung saan ang huling pagsabog ay nangyari noong July 1916. Sa taas na 2,815 metro, o 9,236 feet, ito ang ika-7 pinakamataas na bundok sa Pilipinas at ang pinakamataas na punto sa Lanao del Sur. 5. Mount Makaturing, Last Eruption, 1882. Kilala rin sa lokal bilang Palau A Magaturing, isang stratovolcano sa isla ng Mindanao. Ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Lanao del Sur, partikular sa bayan ng Butig, sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao. Ang Makaturing ay may taas na 1,940 metro, o 6,365 feet, at base diameter na 29 na kilometro, o 18 milya. Ito ay bahagi ng isang string ng mga bulkan na tinatawag na Central Mindanao Arc.
Nagkaroon ng 10 makasaysayang pagsabog sa bulkan, hanggang noong 1882. 4. Mount Bulusan, Last Eruption, 2017. Ang Bulusan ay karaniwang kilala para sa mga biglaang, steam-driven o freatic na pagsabog nito. Ito ay sumabog ng 15 beses mula noong 1885 at ang ika-4 na pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas na matatagpuan sa probinsya ng Sorsogon. Ang Bulusan ay inuri ng mga volcanologist bilang isang stratovolcano, at sumasakop sa hilagang silangan na gilid ng Erosin Caldera na nabuo mga 40,000 taon na ang nakalilipas. Mayroon itong peak elevation na 1,565 metro, o 5,135 feet, sa ibabaw ng antas ng dagat na may base diameter na 15 kilometro, o 9.3 na milya. 3. Mount Canlaon, Last Eruption, 2006. Ang Canlaon ay tinaguriang giant footstep of a warrior dahil ang pagkakabuo nito ay parang isang aktwal na higanteng nakatapak dito. Ito ang pinakamataas na bundok o tuktok sa Central Visayas. Napapaligiran din ito ng iba't ibang alamat. Isa rito ay nagsasabing ang bundok na ito ay tahanan ng isang bansang pinamumunuan ng isang dato na nagngangalang Laon. Ang Canlaon ay sumabog ng 30 beses mula noong 1819. Ang mga pagsabog ay karaniwang freatic na maliit hanggang sa katamtamang laki na gumagawa ng maliliit na abo sa paligid ng bulkan. 2. Taal Volcano, Last Eruption, 2020. Ikalawang pinakaaktibong bulkan, Taal Volcano, ay matatagpuan sa lalawigan ng Batangas. Ang isla ng bulkan, kung saan nangyari ang marami sa mga pagsabog sa gitna ng Taal Lake. Isa ito sa pinakamaliit na aktibong bulkan sa mundo, ngunit mayroong 42 na naitalang pagsabog sa Taal sa pagitan ng 1572 at 1977. Ang unang naitalang pagsabog ay naganap noong 1572, ang taon na itinatag ng mga Praeling Augustinian ang bayan ng Taal sa baybayin ng lawa. Kahit na ang pinakanasalantang estado nito, ang Taal Volcano ay nananatiling isa sa mga pinakakapansin-pansing atraksyon sa mundo. 1. Mayon Volcano, Last Eruption, 2019. Isa sa pinakatanyag na aktibong bulkan sa Pilipinas ay ang Bulkang Mayon, na kilala rin bilang perfect cone dahil sa symmetry cone nitong hugis. Matatagpuan ito sa Albay Province in Bicol. Ang Bulkang Mayon ay may taas na 8,077 talampakan, at itinuturing na nangungunang sa mga pinakaaktibong bulkan sa bansa, na may mahigit 52 beses na pagsabog sa nakalipas na 500 taon. Ang mga makasaysayang obserbasyon ay nagbilang sa unang pagsabog nito noong 1616, at ang pinakamalakas na pagsabog ay naitala noong 1814, kung saan kalahati ng Albay ay nasira at 1,200 katao ang nasawi. Ang Mayon ay isang sikat na destinasyon ng turista dahil sa kagandahan nito, ngunit nagdudulot din ito ng banta sa mga kalapit na bayan at nayon, kaya naman mahigpit itong binabantayan ng FIVOX.